May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ismael. Taong 1973, Dumagas, Iloilo. Lumaki si Ismael sa simpleng baryo na napapalibutan ng palayan at matataas na puno ng nyog. Tahimik ang kanilang lugar, malayo sa ingay ng syudad. Sa umaga maririnig ang ingay ng mga hayop, kaluskos ng hangin sa madahong palayan. Sa gabi naman, tila nagiging ibang mundo ang baryo. Madilim, tahimik, puno ng mga kwentong kababalaghan na madalas binabahagi ng matanda. 17 taong gulang si Ismael ng mga panahong yun. Isang payat, ngunit matipunong binata na sanay sa hirap ng buhay sa bukid. Mula pagkabata, tinuruan na siya ng amang si Rodolfo kung paanong magbungkal ng lupa, mag-alaga ng hayop, maging matapang sa anumang hamon ng buhay. Pero may isang bagay ang naiiba kay Ismael. Madalas itong nararamdaman na tila may nagmamasid tuwing gabi. Paminsan, habang naglalakad pauwi mula sa bukid, may mga aninong gumagalaw sa gilid ng paningin. Kapag nililingon, wala namang makikita sa paligid. Nung una, inakala nitong bunga lamang ng pagod ang mga napapansin. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Habang papauwi sa madilim na daanan, tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay sa paglalakad. Tinatahak ang makitid na pilapil sa gitna ng palayan. May narinig na kakaibang tunog. Huminto ito sa paglalakad. Pinakiramdaman ng paligid. "Sino yan? May tao ba dyan?" Wika ni Ismael. Walang sumasagot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, muli nitong narinig ang kaluskos. Kinakabahan man, hindi siya tumakbo. Sa halip pinulot nito ang isang matibay na patpat sa tabi ng pilapil. Hinigpitan ang hawak. Ilang minuto siyang nakiramdam sa paligid. Ilang sandali pa biglang may tumalon mula sa madilim na bahagi ng palayan. Isang lalaki. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng binata nang makita ang kabuuang anyo ng nilalang. Gusgusin ng damit. Magulo ang buhok. Mga mata na nagbabaga sa dilim. "Anong kailangan mo?" Hindi sumagot ang nilalang. Bagkus dahan-dahan itong lumapit habang nakayuko ang ulo. Sa sandaling yun, nakaramdam si Ismael ng kakaibang kaba na hindi maipaliwanag. Paglapit ng lalaki, bigla nitong itinaas ang ulo. Doon nakita ni Ismael ang kahindik-hindik na mukha ng nilalang.
Ang bibig nito ay puno ng matutulis na pangil. Napaatras si Ismael. Aswang. Tama. Aswang nga. Biglang sumugod ang nilalang. Mabilis itong iniharang ang patpat at buong lakas na itinulak palayo. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa pilapil habang nag-aagawan ng lakas. Malakas ang nilalang, ngunit sanay sa hirap sa gawaing bukid si Ismael. Buong puwersang itinakwil ang aswang palayo. Kagad siyang tumayo at kumaripas ng takbo pauwi. Nang makarating sa tahanan, mabilis na kinalampag ang pintuan habang tinatawag ang ama. Tay, tay, buksan niyo po yung pintuan, pakiusap po. Pagbukas ng pinto, kaagad tinanong ng ama. Ano bang nangyayari sa'yo at nagmamadali ka? Wika ni Mang Rodolfo. May lalaking humarang sa akin sa palayan, tay. Akala ko residente sa lugar natin eh. Pero hindi po normal yung mukha. Matulis po yung mga pangil. Tahimik lang na nakikinig ang ama habang naghihit-hit ng tabako. Alam mo anak, may mga bagay sa mundo na hindi dapat pinapakialaman. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi kagad sumagot ang matanda. Sa halip, tumayo ito't pumasok sa kwarto. Pagbalik ay may dalang kulay pulang tela. Inabot sa anak. Isang uri ng medalyon, pamana ng lolo mo. Iniwan bago siya mamatay. Maliit ka pa noon eh, namatay si Lolo Berting mo. Sinabi nito na ibigay ko sa iyo ang gamit sa tamang panahon. Kasama dyan ang itim na libreta ng lolo mo. Ikaw nang bahalang magtuklas sa bagay na yan. Anong klaseng medalyon po ba ito, tay? Para sa mga nilalang na gumagala sa dilim. Hindi ko pinagkainteresan na basahin ang nakapalob sa libreta kaya ikaw na ang tumuklas. Ang hindi alam ng binata, nagsisimula na ang mga karanasan na hinding-hindi nito malilimutan. Pinag-aralan ng binata ang itim na libreta. Doon nito nalaman ang kakayahan ng medalyong tinatangan. Ayon sa nakasulat sa libreta, ang anting-anting ay tinatawag na 7 Arkangeles. Hugis bilog. May krus sa gitna. Nakapalibot dito ang pangalan o simbolo ng 7 arkanghel. Sa gilid ng medalyon, may mga nakaukit na simbolo. Ang medalyon ay nagbibigay ng babala sa may-ari kapag may nilalang, maligno, o kung anumang may masamang binabalak sa paligid. Umiinit ang agimat, pumipintig na parang may sariling buhay. Nagbibigay din ito ng lakas sa nagtatangan kapag ito ay nasa gitna ng labanan. Ngunit ang delikado sa gamit na ito, kapag naidikit ang medalyon sa katawan ng isang nilalang na may sumpa, kagaya ng aswang o iba pang halimaw, unti-unti nitong tinutunaw ang kapangyarihan ng nilalang hanggang sa ito ay manghina. Doon sinimulan ni Ismael ang mag-aral ng lihim na karunungan. Wala itong guro o tao na nagturo sa kanya kung paanong gagamitin ang medalyon. Bagkus inaral nito mag-isa ang lahat. Pasimpleng tinutulungan ang mga taong nangangailangan. Naging masaya ang ama sa ginagawa ng anak. Hindi nagtagal, napansin ng mga taga-baryo na dumadami ang mga kakaibang pangyayari sa lugar. May mga hayop na natatagpo ang patay sa umaga. Mga taong nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. Unti-unting kumakalat ang mga bulong-bulungan na may aswang daw na gumagawa ng mga bagay na yun. Isang gabi, may kumatok sa kanilang pintuan. Nang buksan ito ni Mang Rodolfo, nakita nito ang kapitbahay na si Mang Ernesto. Hingal na hingal. Rodolfo, tulungan mo kami. Yung anak ko, may umatake sa kanya. Teka, umatake? Hindi nagdalawang isip si Ismael. Kagad nitong kinuha ang itak na palaging dala. Isinabit ang medalyon sa leeg. Akma na sana itong lalabas ng bahay nang pigilan ito ng ama. Anak, teka sandali lang.
Tay, ako na po ang pupunta. Huwag ka magpadalos-dalos. Sasamahan natin si Ernesto. Madilim ang paligid habang tinatahak ang daan papunta sa bahay ni Mang Ernesto. Tahimik ang gabi. Pero ramdam ni Ismael ang masamang presensya ng hangin. Pagdating, nadatna ng mga itong nakaiga ang anak ni Mang Ernesto na si Tomas. Maputla at halos wala ng malay. Napansin ni Ismael ang kakaibang marka sa leeg. 2 maliliit na sugat. Biglang napatingin ito sa bintana nang may makitang dumaan na anino sa labas. Kaagad itong tumakbo palabas. Anak, saan ka pupunta? Sa likod ng bahay nakita nito ang isang figura na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ngayon mas malinaw ang itsura. Ito ang aswang na nakasagupa niya sa palayan. Anong ginagawa mo dito? Noon hindi pa kita kaya dahil wala pa akong kalaman. Ngayon subukan mo ko nang makita mo ang hinahanap mo. Huwag ka masyadong magbida. Kakarampot pa lang ang napag-aralan mo, ganyan ka nakakampante sa sarili mo. Kakarampot nga, pero mabisa naman para sa katulad mong demonyo. Sa tingin mo kakayanin mo ko? Wika nito habang tumatalon pa ibaba ng puno. Bakit hindi natin subukan? Tatanggalan kita ng yabang. Matapos magsalita, matalim namang tumitig sa kanya ang aswang. Ilang segundo lang ang nakalipas. Naunang sumugod ang binata. Winasiwas ang itak pasulong. Mabilis ang pag-ilag ng nilalang. Bumawi kagad ito ng pagkalmot ng kuko sa tiyan ng binata. Ngunit hindi tumagos ang matatalim na kuko sa depensa ng kalaban. Gulat na napasapo ang binata habang namamangha sa nakita. Wala man lang siya ni katiting na galos, maliban sa napunit na damit. Nagpatuloy ang paglalaban ng dalawa. Hindi inaasahang napaibabawan ni Ismael ang aswang. Nahawakan nito sa leeg. Habang nakadagan, akma pa sanang kakalmutin ng nilalang ang leeg ng binata. Nang walang ano-ano, hiniwa nito ang kamay ng nilalang dahilan para mapaangil ng malakas. Sa sigaw na ito lumabas ang ama na si Mang Ernesto. Doon nakita ng dalawa ang sitwasyon ng binata. Sino yan, Ismael? Siya ho ang gumagambala sa anak niyo, Mang Ernesto. Ito rin ang nakalaban ko sa palayan. Alam mo na kung anong dapat gawin, anak. Hindi na nagsalita ang binata. Sa halip kinuha nito ang medalyon sa dibdib. Inilapat sa noo ng aswang. Matapos nun, umusok ang balat nito. Tila ba sinusunog? Ilang minutong nagtagal ang pagsigaw ng aswang hanggang sa nawalan na ito ng lakas. Nangingisay pa ito habang bumubula ang bibig. Kinuha nito ang itak. Lumapit sa aswang. Isang buong puwersang pagtaga ang ginawa ng binata. Naputol ang ulo nito at gumulong sa lupa. Tulalang napatitig ang dalawa sa ginawa ni Ismael. Hindi makapaniwala sa tapang nito. Sabi ko naman sa'yo, diba? Tatapusin ko ang kayabangan mo. Sigurado ka ba, Ismael? Sigurado ka bang wala nang manggagambala? Wala na ho, Manong. Hindi na kayo gagambalain pa ng aswang na yan. Matapos magsalita, kinaladkad ang bangkay patungo sa masukal na kakahuyan. Hindi kalayuan sa bahay nila Mang Ernesto. Muling bumalik sa normal ang anak ng matanda matapos ang pangyayari. Hindi magkamayaw sa tuwa ang pamilya dahil sa ginawa ng mag-ama. Pagdamutan nyo na watong bayad ko para sa ginawa nyo. Ay nako, itabi nyo lang ho yan. Para ho yan sa pamilya nyo. Huwag na po kayo mag-abala. Maraming salamat na lang ho. Hindi, Ismael. Maraming salamat sa inyo. Nako, kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ang anak ko. Alis na kami, pare. Huwag na kayo mag-alala. Sabi nga ng anak ko, maayos na ang kalagayan ni Tomas.
Umuwi ang dalawa ng may galak at tuwa sa mga muka. Sabihin mo sa akin anak, paano mong natalo ang aswang? Dahil po yun sa medalyon. Nagbibigay ng lakas at kabal sa katawan habang nakikipaglaban. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Naging tahimik ang pamumuhay ng dalawa. Mas lalo pang humusay si Ismael sa paggamit ng medalyon. Marami na itong natulungan sa kanilang baryo. Itinuring ng mga tao bilang albularyo. Nilalapitan ng mga may sakit na hindi pangkaraniwan. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na susubok sa kanyang katatagan. Isang gabi habang nagpapahangin ang dalawa, may narinig siyang malakas na pagkatok sa pintuan. Sunod-sunod na tila buo ng desperasyon. Napatingin si Mang Rodolfo sa anak. Sige anak, buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Ismael ang pintuan. Sa labas nakatayo ang mag-asawa. Halos umiyak ang babae habang maigpit na yakap ang kanilang anak na si Pitok, 10 taong gulang. Ang katawan ng bata ay puno ng sugat. Namamaga ang balat. May mga butas na tila pumuputok mula sa loob. Ang mas nakakatakot dito, may mga buhay na langaw ang lumalabas mula sa mga sugat. Napatras ang ina na si Aling Teresa. Pakiusap, tulungan niyo ang anak namin. Tumayo ang asawang si Manding, napahawak sa braso ng asawa. Hindi namin alam ang gagawin. Ilang araw na siyang ganito. May mga albularyo doon sa baryo namin pero walang may gustong tumulong. Natatakot ang mga ito kapag sinubukan nilang gamutin ang anak ko. Napatingin si Ismael sa bata. Humigpit ang hawak nito sa medalyon sa leeg. Ayos lang po, Haling Teresa. Mang Manding, gagawin ko po ang aking makakaya para mapagaling ang anak nyo. Pero bago pa ito makagalaw, napatingin siya sa ama. Mag-iingat ka anak. Mataas na uri ng kasamaan ang gumagawa niyan. Dinala ng pamilya ang bata sa loob ng kubo. Inilatag sa banig. Umiiyak ang bata habang hawak ang kamay ng ina. Huminga ng malalim si Ismael. Inilabas ang medalyon. Nag-usal ng taimtim at tumingi ng tulong sa amang may likha. Ilang segundo ang lumipas. Unti-unting uminit ang medalyon habang hawak ito sa ibabaw ng katawan ng bata. Nagsimulang manginig ang bata. Mula sa mga sugat nito may isang bangaw ang gumagapang palabas. Hindi ito ordinaryo. Purong itim ang bawat lumalabas sa sugat. Ay, nay, ang sakit. Masakit, nay. Kunin niyo na po yung mga bagay na yan. Agad sinapo ni Ismael ang gamit sa palad. Pagdampi pa lang ng medalyon sa mga insekto, nasunog ang mga ito at naging abo. Ngunit hindi yon ang huli. Sunod-sunod na lumabas ang mga langaw mula sa sugat ng bata, tila ba may gumagalaw sa loob ng katawan nito. Napatingin si Mang Rodolfo sa anak. Hinahamon ka ng mambabarang. Huwag kang magpapadala sa takot. Pitok, kailangan mong tatagan ang sarili mo. Maniwala ka na gagaling ka. Huwag na huwag kang susuko. Muling nag-usal si Ismael ng taimtim. Inihip ito sa medalyon. Ilang minuto lang din ang tagal ng pag-uusal. Hanggang sa kumislap ang medalyon. Muli itong idinampi sa noo ng bata. Tumirik ang mga mata habang sumisigaw. Alam na ng binata na tinatamaan ang mambabarang sa ginagawa niya hanggang sa sumigaw si Pitok. E di kusa ka ding sumapi. Sino ka? At bakit mo ginagambala ang batang to? Huwag kang makialam dito, bata. Hindi ka kasali sa hidwaan namin. Kaso, kasali na ako ngayon eh. Binarang mo ang batang walang kalaban-laban. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Bakit ang bata ang pinupunterya mo? Bakit? Ano naman sa'yo kung barangin ko ang bata?
May magagawa ka ba? Ngayon pa lang nakikita kong mangmang ka. Sumapi ka nga oh. Pero sige, eto ang magagawa ko. Nag-ihip ng orasyon si Ismael sa daliri. Ginamit niya ang sibat ni Atardar. Napamulat ang mata ng mambabarang sa ginawa niya. Kung hindi mo aalisin ang barang sa bata, pati kaluluwa mo susunugin ko. Ngayon sabihin mo sa akin ang pangalan mo at kung bakit mo binarang ang bata. Apolinario, nagawa ko lang ang bagay na to. Dahil may gusto kong makuha sa ama ng bata, aalisin ko na parang pakiusap. Huwag mo nang ilapat sa akin ang daliri mo. Aba kanina lang ang angas mo magsalita. Bakit ngayon parang sisiw ka na? Eto na, aalisin ko na. Isuko mo ang gamit sa akin sa lalong madaling panahon. Kapag hindi mo na isuko sa akin ang gamit mo, ako mismo ang pupunta sa bahay mo. Papatayin kita sa harap ng pamilya mo. Habang unti-unting gumagaling ang bata, napaupo si Mang Manding sa isang sulok. Nanginginig pa rin ang kamay. Napansin naman ito ng binata. May hindi ka pa ba sinasabi sa akin, Manding? Kilala ko na ang taong bumarang sa aking anak. Nakalitan ko siya ilang araw na nakalipas. Si Apolinario. Bakit kayo nagkaroon ng alitan? May maliit akong taniman ng tubo sa gilid ng baryo. Matagal nang gustong bilhin na Apolinario ang lupang yon. Pero sa bawat alok niya, tumatanggi ako. Hindi ko binibenta ang lupa dahil doon kami makakakuha ng kabuhayan ng pamilya. Nung nakaraang linggo pumunta siya sa bahay Nagdala ng pera. Tinanong niya ako kung sigurado na daw ako na hindi ibebenta ang lupa. Sinabi kong hindi. Pagkatapos to nagbago ang mukha niya. Ayaw na daw akong kausapin. Matututo daw akong makinig sa sumpa. Kinabukasan ayun na. Nagsimula ng lagdat ang anak ko. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, Mang Manding. Hindi nyo kasalanan na nangyari. Huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan na ang anak nyo. Maraming salamat sa iyo, iho. Naging mabuti na ang kalagayan ng anak ko dahil sa iyo. Magbabayad pa sana ang Ginoo. Pero hindi ito tinanggap ng binata. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabi ng matinding sagupaan ng binata sa mambabarang. Tahimik na muling bumalik ang buhay sa baryo. Ang mga magsasaka, nagbalik na sa kanilang bukid. Ang mga bata ay muli nang naglalaro sa mga daanan. Ilang araw lang din ang lumipas. Bumisita si Apolinario sa bahay ng mag-ama. Isinuko ang lahat ng gamit nito. Nangako magbabago at hindi na rin hinangad ang lupa ni Manding. Samantala ang batang si Lito ay tuluyan ng gumaling. Ang mga sugat sa katawan ay humilom. Ang dating maputlang muka ay muli nang napalitan ng sigla ng isang batang walang iniintinding takot. Isang hapon, muling dumalaw ang mag-asawang Manding at Teresa. Nagpasalamat sila kay Ismael. Hindi ako ang dapat niyong pasalamatan. Mas mataas ang kapangyarihan na gumagabay sa akin. Bagyang tumango si Mang Rodolfo mula sa kinaupuan. Tahimik nitong pinagmasdan ng anak. Simula na mangyari ang laban sa mambabarang, napansin ng matanda na malaki ang naging pagbabago sa buhay ng anak. Isang gabi, habang nakaupo si Ismael sa labas ng kubo, pinagmamasdan ang madilim na palayan. Lumapit si Mang Rodolfo. Alam kong may pagsubok pang darating sa buhay mo, anak. Sa buhay natin, ang laban na sinimulan mo, laban na matagal nang pinapasa ng ating angkan. Ang lolo mo ay isang malakas na albularyo. Sa'yo niya pinamana ang gamit at ang karunungan nito dahil wala sa akin ang katangian na kanyang hinahanap. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa bawat laban na harapin mo. Opo, tay. Maraming salamat po dahil nariyan kayo.
Nang sandaling yun, naunawaan ni Ismael ang isang bagay. Ang mga labang kakaharapin sa inaharap ay hindi lamang laban para sa sarili, kundi laban para sa lahat ng taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili, laban sa mga kapangyarihan na nagmumula sa dilim. Sa pangkasalukuyan, albularyo pa rin si Ismael. Makikita sa katawan nito ang mga bakas ng mga napagtagumpayang laban. Bagaman pinaglumaan ng panahon ng katawan, hindi maitatanggi ang kisig, malakas na espiritual na aspeto. Patuloy pa rin nanggagamot kahit may edad na. Naghahanap ng disipulong karapat-dapat para sa kanyang tanga na medalyon ng 7 Arkangeles.